Natutuwa sapagkat nakikita ko na meron pa tayong mga bisita. Salamat sa kanilang pagpunta rito at makasama natin sila sa ating pananambahan. Dito po sa John chapter 17, kung saan ito ang ating serye na pinag-aaralan sa ngayon, ay natutunan po natin na ang Panginoong Yesus ay nananalangin. Sa verses 1 to 5, pinanalangin niya ang kanyang sarili. Nung nakaraang linggo, natutunan po natin yung verses 6 to 19, kung saan ipinanalangin ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disciples. At dito naman, sa huling bahagi ng John chapter 17, sa huling 7 talata, verses 20 to 26, ay makikita pa rin natin na ang Panginoong Jesucristo ay pinapanalangin ang mga mananampalataya. You could just imagine ang Panginoong Jesus, Diyos, nasa Kanya ang kapangyarihan, nasa Kanya ang kaluwalhatian, pero nananalangin siya. Prayer has been a vital part in the life of our Lord Jesus Christ. Hindi ba dapat rin napakalagaan natin ang pananalangin? Kung ang Panginoong Yesus binigyan niya ng karampatang pagpapahalaga ang prayer, tayo rin bilang mga tagasunod niya, bigyan po natin ng kakulang importansya ang panalangin. Amen po ba? Amen. So dito po, sa verses 20 to 26, makikita po natin ang panalangin ng Panginoong Yesus para sa mga mananampalataya. The prayer of our Lord Jesus Christ for the believers. John chapter 17, verses 20 to 26. Ano kaya ang mararamdaman mo kapag nalaman mo na merong nananalangin sa iyo? Masaya. Diba kakaiba ang pakiramdam kapag may nagsabi sa iyo na, alam mo, pinapanalangin ka namin. Although, hindi pinapanalangin na kunin na siya ni Lord, kasi medyo maaga pa, pero ang pinapanalangin ay nawa ang mga pagsubok ngayong pinagdadaanan ay yung malagpasan at mapagtagumpayan. So dito po sa verse 20, ang sabi ng Panginoong Hesus, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word. Hindi lang ang mga disipulo o yung mga manggagawa sa kanyang ubasan ang kanyang pinapanalangin, kundi yung mga mananampalataya sa Panginoong Yesus. At yan ay dahil sa mensahe na kanilang ibabahagi. Napakahalaga ang pagbabahagi o pag-share ng gospel
The good news of salvation. Kasi yun ang ginamit ng Diyos para sa ganun. Marinig natin ang magandang balita. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, sa verse 16, I'm not ashamed of the gospel. Kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang sangkatauhan. Ito ang katotohanan. Jesus Christ is praying for you. Kung ikaw ay isang mananampalataya, kung naintindihan mo ang magandang balita ng kaligtasan na naibahagi sa iyo, then you can be sure of this, that Jesus Christ is praying for you. Tinitignan ko sa ibang mga versions ng Biblia. Sa iba, for those who believe. Pero dito, sa New King James Version at sa English Standard Version, for those who will believe. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya. Mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Ano naman ang panalangin ng ating Panginoon para sa mga mananampalataya? Makikita natin dito sa verses 21 to 22 that they all may be one. As you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. So verse 22, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one, just as we are one. Nakakamangha. Kasi dito sa dalawang talatang ito, paulit-ulit niyang sinabi na sana sila ay magkaisa. Nawa, sila ay maging isa. Bilangin natin, in verse 21, that they all may be one. Tapos, that they also may be one in us. Dalawa na yun, di po ba? Pero, that they may be one pa rin. Hindi, that they may be two. At dito, sa verse 22, that they may be one, just as we are one. Alam natin na sa Biblia, kapag inuulit-ulit ang mga salita, kapag inuulit-ulit ang mga tema, ito ay binibigyan ng diin sapagkat ito ay mahalaga. So the Lord Jesus Christ is praying for unity among believers. Naisip ko nga bakit hindi niya pinanalangin na sana umama ng mga mananampalataya, na sana ay magkaroon sila ng maayos na pamumuhay, maging malusog, maging mahaba ang kanilang buhay. Pero ang kanyang kahilingan ay pagkakaisa. At sa buong Biblia, makikita po natin na ang topic ng unity ay talaga binibigyan ng kahalagahan. Ini-emphasize ang unity o pagkakaisa. Katulad na lang sa Ephesians chapter 4, sa verse 13. Ito po ang sabi ni Apostle Paul. Until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature. Sa mga naunang talata bago ito,
Sinasabi niya Apostle Paul na may mga spiritual gifts na pinagkaloob ang banal na espiritu at yun ay gagamitin ng bawat isa sa iglesia hanggang sa tayo ay magkaisa sa pananampalataya at sa pagkakilala natin sa anak ng Diyos. And become mature. Tignan mo yung katabi mo. Matured na ba yan? Siguro, physically, matured siya. Pero, how about spiritually? Ito po ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Na sa ating pagkakaisa, patuloy tayong lumalago. Patuloy tayong nag-grow until we attain to the whole measure of the fullness of Christ. Hanggang ang bawat isa sa atin ay maging katulad ng Panginoong Hesus Kristo. Yan ang tinanais. Si Peter, sa 1 Peter 3, verses 8 to 9, pagkatapos naman niyang itinuro kung ano ang dapat gawin ng mag-asawa. Wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives, honor them. At sa verse 8 ng 1 Peter chapter 3, finally, all of you should be of one mind. All of you. Lahat daw tayo. Hindi lang mga ministry leaders, hindi lang mga pastors and elders, pero lahat ng mananampalataya. Sympathize with each other. Magdamayan daw tayo. Love each other as brothers and sisters. Because we are one family, dapat ituring natin ang kapwa natin mananampalataya na kapatid natin kay Kristo. Be tender-hearted and keep a humble attitude. Sa pagkakaisa, kailangan ng pagpapakumbaba. Di ba? Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. This is what God has told you to do. And He will grant you His blessing. May blessing po sa pagkakaisa. May blessing po sa pagpapakumbaba. Kaya nga nung Miyerkules, nung nalaman ko na ang Women's Fellowship ay bababa at aakyas sa dulos ko, sabi ko kay Ana, sasama tayo. Sasama tayo. Tapos, tinignan namin yung schedule at umaga isang namin. At nung dumating ang sasakyan na Darna, nung sinabi ni Sister Bridget na pastor at si Brother Tots ang nagsabi na kayo po ang magmaneho. Aba, nagsubmit ako kaagad kasi gusto kong makarating. Kasi ang plano, pupunta muna sa Palina at magsiswimming. Tapos, pupunta sa Dulusco. Nagsubmit kagad ako. At dahil nagmamadali ako, syempre, bilisan ko ng konti. At nang ako ay sumilip sa rear mirror,
nakita ko, nagsasubmit din sila. Kasi lahat sila nakahawak sa stream. Pero napakasaya ko yung pagkakataon niya. Doon ko nakita ang kahalagahan ng pagkakaisa. Doon ko nakita na masaya ang fellowship ng magkakapatid. At yan ang sinasabi sa atin ng Psalm 133. Oh, how good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Katulad raw yan sa langis ng maagos sa ulo ni Aaron. And there the Lord commands His blessing. Kaya nga, binigyan din ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, sa chapter 1, verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you, lahat na naman, agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Alam niyo kung babasahin yung unang bahagi ng 1 Corinthians sa chapter 1, nung sinasabi ng mga Corinthian believers na ako kay Apollos, ako kay Pablo, ako kay Jesus Christ, ang sinabi ni Apostle Paul sa kanila, kayo ay mga karnal. Ibig sabihin, kayo ay makamundo pa rin. Kayo ay mga immature. Dahil nagkaroon ng pagkabahagi. Kaya nga, nais kong ipakita sa inyo ang mga pangyayari nung kami ay pumunta sa Diyos. Kilala niyo ba yung news? Doon ko rin nakita na in unity, anong katuloy? There's beauty. Ang galing! There is beauty! Kunin mo yung prize mo kay Doktora mamaya. Diba? Ibig sabihin, we are of one mind. In unity, there is beauty. Yung kapag nagkakaisa, nandun ang kagalakan. Nandun ang kagandahan. Di ba magaganda sila? Walang naglilinis sa kuko. In unity, there is fellowship. At sa fellowship, kasama ang kainan. Pero hindi ko po pinuso yung kainan kasi baka sa oras na ito, gigising, gugutumin kayo at hindi na kayo makapag-concentrate sa mensahe. Pero napakaganda po ang fellowship. Nung nag-fellowship kami, doon ko nalaman na si Sister Loli, ang kanyang kasama pala kapag nagtututpik ay ibinabalik pag natapos. Hindi lang yun. Na kapag nagpapatulog pala yung kanyang kasama, nagpapatulog ng bata, ang kinakanta ay close open. Sipin nyo. At ang maganda sa fellowship, yung bang makakasama mo kahit na mga
taga-ibang lugar. Dito po sa fellowship nung Wednesday ay nakasama po namin ang mga taga Bicol na nakapag-asawa ng taga Tacloban. Yung isa ay taga Mindanao. Kaya nga sabi ko, naku, kung nandito lang si Kuya Alex, ang mangyayari mula Batanes hanggang Mindanao. Lahat ay nagsama-sama. Lahat ay masaya. At para sa ating Panginoon Diyos. Kaya may mga nakita rin kami sa barko ng Dulusco ng mga taga-ibang bansa. At sila ay tuwang-tuwa na sumasama sa mga picture taking. Itong isang nakakamangha. Tinawag lang ni Kuya Fernan at dali-daling lumapit. Hindi ko alam kung ano nakita niya kay Kuya Fernan. Pero, tuwang-tuwa siya na siya ay nakukunan ng picture. Unity. Lahat tayo ay magkakaiba. Di po ba? Lahat tayo magkakaiba. Iba-iba ang ating pinanggalingan, iba-iba ang ating tinalakhan, iba-iba yung ating pinag-aralan. Iba-iba yung ating estado sa buhay. Parang ganito tayo. Kapag walang pagkakaisa, puro inisip natin, ako. Me. Pero ang ninanais ng Diyos, ang bawat isa ay magkaisa. At yung me ay magiging we. Wala na yung sarili natin. Kundi ang tinitignan natin ang kabuuan, ang ating samahan. Nakuha niyo? Parang malungkot kayo. Kasi inisip niyo pa rin, gusto ko, me pa rin ako. Ayoko ng we. Kaya, ang panalangin ng Panginoong Jesus, hindi uniformity, hindi yung magkaparehas. Hindi ba yung, gusto mo ba na maging kaparehas ng iyong mukha, yung katabi? Hindi rin yung unanimity na ito lang ating gagawin. Hindi po. Ang nais ng Diyos, there has to be unity in diversity. Magkakaiba tayo, pero tayo ay nagkakaisa. Ano man ang ating estado sa buhay, lahat tayo ay nagkakaisa. At sa verse 23, etong sabi ng Panginoon Jesus, I in them, and you in me, and that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved me, you have loved them as you have loved me. So ang ninanais ng Panginoong Jesus, dahil nagkakaisa sila ng Diyos Ama. Sabi niya, katulad nawa ng pagkakaisa natin, na ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman sa mga mananampalataya. Maging isa sila naman sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, kapag nagkakaisa, ay nais din ng Panginoong Yesus na hindi lang sa atin, kundi unang-una magkaroon tayo ng pagkakaisa sa Diyos. There has to be unity with God. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakaisa.
Parang ganito yun. God the Father and God the Son, sila ay nagkakaisa. At tayo rin, bilang mananampalataya, makikisa rin tayo sa Diyos. And that is the kingdom of God. At ang sabi ng Panginoon, that the world may believe that you sent me. Unity o ang pagkakaisa, ito ang ating patutuo. This shall be our testimony. Isipin niyo, sa isang iglesia, kapag hindi nagkakaisa, kapag nagkakawatak-watak, may higawaan, may hindi pagkakaunawaan, at nalaman ng mga hindi mananampalataya, anong sasabihin nila? Anong klase ng church yan? Diba? Sila nagsisiraan. Sila nagpapangayan. Sila hindi nagkakaintindihan. At nawawala ang patutuo. Nawawala ang testimony. Pero kapag nakita nila na tayo bilang mga Kristiyano ay nagkakaisa, then makikita nila talaga na may Diyos sa ating kalagitnaan. Unity is also the proof of God's love. Sabi ng Panginoon Jesus, you have loved them as you have loved me. At sila'y minahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. What a privilege, di ba? Makiisa tayo sa pamilya ng Diyos, maranasan natin ang kanyang pagmamahal. Tayo ay isang pamilya. At sa isang pamilya kung walang pagkakaisa, wala pong direksyon. Nung nalipat itong monitor dito, naisip ko, natakpan yung ating core values. Di ba ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, naalala niyo pa ba yung ating core values? 1. Yun, may mga tumitingin. Please don't. 2. Obedience. 3. 4. Unity. So, ito sa ating core values that we, as Christian brothers and sisters, unite as one. Sapagkat ito ang ating testimony, ito rin ang nagpapatunay sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin. At yung unity natin, katulad ng unity ng Panginoong Diyos. Kaya ito hindi natin lubos na maintindihan. Yung tinatawag na tri-unity. One God, 3 persons. Mahirap ipaliwanag yun. At marami talaga ang hindi nakakaintindi. Pero, katulad nga na napag-aralan sa Men's Fellowship kagabi, hindi natin lubos na maintindihan ang Diyos. Sapagkat siya ay Diyos. Kaya nga may tinatawag na Trinity. One God in 3 distinct persons. One in essence. Iisang Diyos, 3 persona. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Diba? Kung sabihin mo yun sa bata, sabihin niya, "Ay, naku, si mama hindi marunong sa math." Pero eto, katulad ng pagkakaisa ng Diyos, ganun din sana ang pagkakaisa natin. One heart,
one purpose, iisang layunin, iisang direksyon. At bukod sa pagkakaisa, meron pang kahilingan ang Panginoong Diyos. Sa mga susunod na talata, umpisa sa verse 24, Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me. For you loved me before the foundation of the world. At sa verse 25, O righteous Father, the world that has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me. Ang pinapanalangin ng Panginoong Yesus dito ay ang ating destiny. At yung destiny na yan is with the Lord. It's our destiny with the Lord na kung nasan siya, nandun din tayo. At matatandaan na sa John 14 verses 1 to 3, ito ang pangako ng Panginoong Yesus. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Huwag daw tayong mag-alala, huwag daw tayong magulumihanan. Manampalataya tayo sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak. At dito sa verse 2, in my Father's house are many mansions. Sa panahon ngayon, gusto natin isa, magkapondo ako. Diba? Kapag may nagsasabi na, ay, may nabili kami kondo sa Makati. Ano na sinasabi natin? Sana all. Diba? Pero ang Panginoong Yesus, ang kanyang pangako, sa tahanan ng kanyang Ama ay marami siyang inihandang tirahan. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Siya mismo ang naghanda noon. Nung siya ay nagkatawang tao, ang kanyang hanap buhay ay carpenter. Kaya sigurado na ang kanyang inihahanda ay napakaganda. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sipin mo, inihanda na niya ang tirahan. Tapos babalik siya para sunduin tayo. Diba? Napakalaking blessing. Kaya nga nung kami po ay pumunta sa Halina at pumunta kami sa San Fernando, isip ko, napakalaking blessing dito. Isipin mo, free transportation, free food. Kung senior ka, free entrance. Ang galing, di ba? At ang Panginoong Yesus, ganun ang sinasabi niya dito. Alis ako, ipaghahanda ko ang inyong tirahan, at babalik ako upang susunduin ko kayo, upang sa ganun, kung nasan ako, nandoon din kayo. And that is eternal presence in the Lord. Sabi nga sa book of Psalms, in the presence of God, there is fullness of joy. Sa lugar na yun, wala nang scoliosis. Sa lugar na yun, walang tatanda. Sa lugar na yun, walang iiyak. At sa lugar na yun, dito may umiiyak. Pero sa lugar na yun, walang iiyak, walang mamamatay.
habang panahon na kagalakan, everlasting joy in the presence of the Lord. At yun po ang isa sa mga pinag-uusapan namin sa Men's Fellowship kagabi. Na pagdating ng panahon na yun, lahat ng ating mga katanungan ay magkaroon ng kasagutan. Yun yung panahon na sabihin natin, aha, oo nga, ganun pala. Ay, kaya pala. Yan ang minanais ng ating Panginoon. Kaya yan ang kanyang pinapanalangin. Unity, destiny. Sabi nga sa salita ng Diyos, sabi niya, Apostle Paul, wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig, wala pang pumapasok sa isip ni naman ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung titignan mo sa Google, maraming napakagandang lugar dito sa mundo. Di ba? Merong Maldives, meron yung dito lang sa Pilipinas, merong Boracay, Palawan, marami. Pero sa lugar na inihanda ng Panginoong Yesus para sa mga mananampalataya, para sa mga nagmamahal sa Kanya, it is beyond our imagination. Ano hindi kayo excited? Kanina sinabi ko, bakit kaya hindi pinanalangin ng Panginoong Yesus na ang mga Kristiyano o ang mga mananampalataya ay yayaman, karoon ng magandang buhay. At naisip ko na ang Panginoong Yesus hindi lang para sa mundo ito ang kanyang iniisip. Kasi ito ay temporary. Ang nais niya ay yung forever. Kaya ito ang kanyang kahilingan. Ito ang kanyang panalangin. Jesus is praying for us. Jesus, the Son of God, our Lord, our Savior, is praying for us. At nakita natin sa mga talatang nakarating ko, na He sits at the right hand of the Father and is continuously interceding for us. He is praying for unification and our final destination. Kanina tinanong ko, ano ang pakiramdam mo kapag nalaman mo na merong nananalangin para sa iyo? Sa akin, ang puso ko ay punong-puno ng pasasalamat. Kasi sa dinami-dami ng aking kahinaan, sa dinami-dami ng aking pagkukulang, sa dinami-dami ng lahat ng mga kasalanan na ginawa ko, merong nananalangin para sa akin. Ang Panginoong Jesus nananalangin. Nananalangin siya para sa iyo, para sa pamilya mo. Kaya nga, sa intercessory, nais kong malaman yun na lahat ng kayo at ang inyong mga pamilya ay patuloy pong ipinapanalangin. Yung mga kasama natin
sa pamilya na hindi pa nananampalataya, yan ay dinudulog natin sa ating Panginoon Diyos. At iniimbitahan namin ang bawat isa na makiisa sa ministry na ito upang lahat tayo ay magkakaisa na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kung ang Panginoong Yesus ay nananalangin para sa ating pagkakaisa at para sa ating lugar na inihanda, ang tanong, are we doing our part as an answer to His prayer? Ginagawa pa natin ang ating makakayanan para sa ganun ay matutunan natin ang panalangin ng Panginoong Yesus na tayo ay magkaisa. Inihanda ba natin ang ating sarili sa darating na pagkakataon na tayo ay pupunta sa piling niya? Isipin niyo, ano kaya kung pagharap mo sa ating Panginoon, isasabihin niya, hindi ako answered prayer sa iyo. Kasi ikaw ang naging dahilan na division. O kaya yung iglesia, yung church mismo sabi niya, hindi ako answered prayer sa church na ito dahil hindi sila nagkakaisa. Nagkakanya-kanya sila. Oo, nais niyo bang marinig? Pagdating na panahon na yun, nasasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Ginawa niyo ang nararapat. You have united. At yun ang naging patotoo sa mga komunidad kung saan naroon ang inyong iglesia. Meron pong kwento sa Old Testament na nakakamangha. Ito yung kwento ni Nehemiah. Nabasa niyo na ba yun? Napakagandang basahin. It's in the Old Testament. Meron siyang 12 chapters. Si Nehemiah ay isang cupbearer o naglilingkod siya sa kay Haring Artaxerxes. Pero noong nalaman niya na ang Jerusalem ay sira-sira dahil nga yung mga Hudyo ay napunta sa Babylon at yung mga bumalik, nakita nila na naku, ang Jerusalem parang wala ng pag-asa. Wala siyang mga pader. At yung mga tao doon ay natatakot. Alam niyo kung nang ginawa ni Nehemiah? Siya ay nanalangin. Nag-fasting siya. Idinulog niya sa Diyos. At nang siya ay umarap kay Haring Artaxerxes, nandun ang pabor ng hari. Pinayagan siya na bumalik sa Jerusalem. Pinayagan siya na gawin ang ninanais ng kanyang puso na ipatayo muli yung mga pader ng siyudad ng Jerusalem. At yun nga ginawa niya. Bumalik siya sa Jerusalem at kinausap niya yung mga naroon. Nagkaisa sila sa iisang layunin na ipatayo ang mga sira-sirang mga pader, yung sirang gate ng Jerusalem. Upang sa ganoon, hindi na sila basta-basta maatake ng kaaway. Pero hindi madali. Kasi may mga kumukontra. Nandiyan si Sanballat, nandiyan si Tobaya, nandiyan si Gesem.
At lahat sila nais na sirain yung ginagawa ng mga Hudyo. Ayaw nilang matuloy. Pero si Nehemiah, pinagkaisa niya ang mga tao. Sabi niya, ganito ang gagawin natin. Maghanda tayo. Yung iba, handa sa pandirigma. Yung iba, magpapatuloy sa paggawa. At yung iba, habang nagtatrabaho, hawak-hawak nila sa isang kamay yung armas. And in 52 days, 52 araw, nagawa nila yung kanilang layunin. Naipatuloy nila ang mga pader. Kahit na maraming pagsubok na nagpasan nila yun, sapagkat sila ay nagkakaisa. At alam nila kung ano ang ninanais ng Diyos sa kanilang syudad, sa kanilang bilang mga tao ng Panginoon. Amazing, di ba? Kaya nga, kung gusto natin na matupad itong ating vision, sabay-sabay po natin basahin. Glorify God through transformed lives and discipleship. Kailangan po natin ang pagkakaisa. Kailangan po natin magsama-sama. Kailangan po natin maghawak kamay upang sa ganun, hindi lang ang church building ang may papatayo, kundi tayo bilang mga Kristiyano ay lalago at matutupad ang ninanais ng Diyos para sa iglesia. Kaya kunin po natin ang pagkakataon ito para tayo po ay dumulong sa ating Panginoon. At bilang pagtugon, awitin po natin ang awitin ito. Ng kapayapaan ng Diyos ay pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Nawa, yung kapayapaan na yun ang mag-uudyok sa atin upang tayo ay magkaisa. Sabi nga ng Ephesians sa chapter 4, let us keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ay, ito may
Ama namin Diyos, salamat sa kapayapaan na iyong pinagkaloob. Salamat din sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat din, Panginoon, sa inyong mga salita. Nawa, magkaroon po kami ng puso na magkaisa ayon sa inyong kalooban. Inamin po namin na lahat kami ay may kahinaan. Inamin po namin na lahat kami ay may pagkukulang. Pero Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at sa inyong kapangyarihan, dalangin po namin na malagpasan at mapagtagumpayan namin ang mga kahinaan ito, ang mga pagkukulang ito, at kami ay magkaisa nang may pagkaloob namin sa inyo ang kadakilaan. Dalangin ko po, Panginoon, na sa bawat isa magkaroon kami ng pagpapatawad, ng tunay na pagpapatawad. Na magkaroon din kami ng pag-unawa sa kalagayan ng bawat isa. Magkaroon kami ng pusong tatanggapin ang aming mga kapatid. At magkaisa bilang isang pamilya. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami po ay naging bahagi ng hindi pagkakaisa. Na kami po ay naging bahagi ng mga hindi pagkakaunawaan. Patawarin mo po kami, Panginoon Diyos. Kaya mo na ang mga katotohanan na amin pong narinig ngayong umagang ito ay patuloy na may paunawa sa amin. At sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, kami po, Panginoong Diyos, ay dudulog sa inyo. Kaya padaluhin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hayaan mo na lahat ng ito ay magkatiwala po namin sa inyo. Ang kabuuan ng Iglesia, ng Glory, at lahat ng mga churches dito sa buong mundo. Lord, let your unity, your peace, your love be upon us. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Bless each one of us in our families. And let your name be exalted and magnified. And this is what we ask. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And amen.